Guys, today is June 16, 2024. So andito tayo guys sa Santa Irenita Farm. So ayan si Uncle Tikoy. Nagpapakain ng kanyang mga alagang manok. Tayo naman ay magtatanim ng lansones. Ito guys. Gamit ko ay ito, hindi ko alam ang tawag dito. Pico ba to? Mas madali to guys kasi pagbungkal mo yan. Yung lupa, parang ano siya, combination ng bara at saka pala. Yung bara guys. Pang butas ng. Oh, akong pulihan, Kol. Akong pulihan. Maganda dito guys, may swale. Lagyan natin dito ng swale. Ayan, may butas na guys. Pwede na to guys. Ito yung seedling natin na lansones. Itatanim natin dyan. Guys. Tapos tabunan. Ito mas madaling gamitin pang tabon. Maganda to guys na tools, gardening tools. Parang pala at saka piko. Combination ng pala at piko. Tapos i-press natin yan guys. I-press para idiin. Para kumpak yung lupa. Hindi madali makapasok ang hindi labas-pasok ang hangin. Kasi nga pag labas-pasok yung hangin, mas madaling matuyo yung ilalim ng lupa. Kaya dapat i-compact siya guys. Tapos itong puno, kailangan itong makahinga. Yan. Ay, gamot pala yan. Ugat. Ugat pala to. Saan ba to? Hanggang doon lang guys sa normal niyang lupa. Yan, dyan. Hanggang dyan. Yan yung puno. Yan yung puno. Pinakapuno niya. So hanggang dyan tayo maglalagay ng lupa. Ayan na. Ayan guys, nilagyan ko ng pangsilong dahon ng niyog para hindi siya matamaan ng direct sunlight guys. Kasi kakatanim lang yan. Mahina pa ang survival niya sa init. Para hindi siya mabigla. Ayan yung soil na ginawa ko guys. Ayan. Para siyang half moon. Galing dito. Ayan. Para matrap yung water na galing sa taas. Ito kasi ano to. Slope. Dito siya dadalo. Dito siya stay ang tubig. Tapos dito rin sa kabila. Parang half moon yan. Crescent. Dito sila magstay, so para mapanatiling basa ang area ng ating tanim.
So tawag dito guys ay swale. Swale ba? Rain catcher, water catcher. Ibang tawag dito. Nakita ko rin lang to sa mga vlog ng sa ibang bansa, lalo sa mga disyerto. Ganyan yung ginagawa nila guys. Para maipon yung tubig. Yung iba tinatawag nila yung permaculture. Tapos huwag niyong kalimutan guys na lagyan ng mulch. Ayan. Yung puno natin. Huwag masyadong idikit guys. Kasi lalo na pag hindi patuyo yung mga dahon. Mainit kasi yan. So i-distansya nyo yun ng konti. Yan. May space siya. Siguro mga 2 inches ang kanyang radius. So para maiwasan yung guys, pagkatuyo ng lupa. Buti na lang ngayon at umuulan na ng konti. Kasi guys, kailangan din makahinga ng kanyang puno. Huwag niyong tabunan ng lupa. Maraming lupa o di kaya maraming damo. Kailangan rin niya ng hangin. So, sanay lumago ka, Lansones, at magbigay ka ng maraming bunga. God bless. Tingnan niyo to guys. Ito ay tinatawag na lane weeding. Lane weeding. So yan. Mainam to guys sa mga bagong pananim. Kasi wag nyong linisin lahat kasi mainit. Mainit yung paligid niya. So, lagyan na lang mga 1 meter, no? 1/2 to 1 meter ang distansya. Galing sa puno. Yan dyan. Galing dyan. Hanggang dito mga 3/4 meter siguro. 75 centimeter. Tapos sa kabila din. So, maganda to guys sa mga bagong pananim kasi malamig yung paligid niya. Pag kinalbol mo lahat yan, napakainit. Ganito pala dapat yung ginawa ko nung una. So tapos lane weeding yan guys para hindi ka mahirapan mag-monitor ng mga pananim. Madaling ano lang yan, lakarin. O ito guys oh. Maraming damo. Tapos dito naman ayan, may lane rin. Pinapakyaw ko yan guys kay Uncle Tikoy. Yan, 150 sa isang linya. Ano to? 8 puno yan. 8 puno. So pag lakarin natin yan guys, madali lang makita yung mga pananim. Huwag kayong mag round weeding guys kasi ang round weeding mahirapan kayo mag monitor. Delikado pa sa ahas yung dadaanan nyo. So ito makikita mo yung dinadaanan mo. Pag round weeding lang kasi yung puno lang talaga ang lilinisan. Yan guys, kitang kita yung mga pananim guys. Ito na lang ang i-maintain nyo guys na linisan. Bahala na yan sa gilid. Pero pag malaki na yung puno, makasurvive na talaga sa init. O di kaya lampas na sa mga damo. Pwede nyo nang linisin lahat. Ayan o. Kitang kita guys yung mga pananim. Yan yung manok ni Uncle Tikoy o. Yan, hinayaan ko na siya dito mag-alaga ng manok. Yan guys, kitang kita yung mga pananim natin guys. Yan o. Tapos medyo safety to guys na lakaran kaysa round weeding lang. Imaginin mo sa round weeding dito lang yung malinis, tapos dyan ang daming damo, maramo lahat yan. So doon naman sa kalawang puno, dyan rin yung malinis. So pag hanap mo sa mga puno, mga bago mong pananim, halos di mo makita kasi yung paligid niyan napakadamo. Pero itong straight weeding guys, lane weeding, kitang kita guys, madali lang i-monitor. Tapos madali rin lang i-maintain ang daan kasi isprehan mo lang to every 3 months. Isprehan mo yung daan, bahala na yan sa gilid kung masukal yan. Punta tayo sa kabilang lane.
Yung kabilang lane guys. Yan o, malinis na malinis. So kahit walang usok guys, makikita niyo yung mga pananim. Dito guys, masyadong mabangin slope. Kaya ginawan ko ng swale. Pero di ko maayos na magawa guys. Ano lang ko, babayad lang ako kina Kultikoy. 350 per day. Pero mga 7 hours lang trabaho nila guys. Kasi from 7 o'clock to sometimes 3. Yan guys. Di ko na mapasok yan kasi nakaslope yan. Kitang-kita nyo naman. Baka ano pa tayo dyan, slide. Papunta niya yan. Sige, subukan natin pasukin. Magpapaan na lang ako guys. Para kumapit yung paa sa bangin. Yan o. Ay, nako. Sayang tong butas guys oh. Nagbayad pa naman ako ng 70 pesos para dito. Tinamnan ko to ng niyog. Tapos natabunan lang ng mga dahon ng mga damo. Kaya namatay. Pero sana, itong punong to, dito na sana tinanim. Kasi sayang yung butas. Malaki to guys. 3/4 meters. 75 cm by 75 cm. Bawat isa nito ay 70 pesos ang ang bayad ko dito para dito gawa ng butas. Punta tayo sa unahan. Yan guys, di ba? Easy lang mag-monitor. Hindi ka masyadong matakot kasi malinis yung daan. Pag may ahas, makikita mo. Masyadong matirik ang bangin dito guys. Hanggang dito lang ata to. Hindi ko na pinatamnan doon sa unahan kasi prone yan sa landslide. Yun yung last na puno guys oh. Yan. So kita nyo malamig yung paligid niya. Kasi maraming sumisilong na damo. Pangsilong na damo. Tingnan nyo yung mga falcata guys. Namamatay sila. Siguro may dito. Sakit. Sakit ng falcata. Yan o. Wala na mga dahon guys. Yan o. Yung isa pa delikado. Kasi baka tumumba. Tapos nasa ibaba ka. May isang tanim doon guys na namatay. Dapat ay palitan ko. Pero di ko pa pinalitan kasi nasa ilalim ng kahoy na yan. Oh. Delikado yan guys pag mahangin. Sumabit kasi siya sa maliit na gemelina. Yan. Pag humangin baka bumigay yan. Tapos nasa ilalim ka. Napakadelikado. Hinayaan ko lang guys. Hintayin ko na lang na matumba yan para palitan ko yung lansones sa ilalim yan. Mga isang lansones lang yun guys. Namatay ko kasi hindi ko alam kung bakit napatay yun. Siguro sa init. O di kaya may uod din sa ilalim ng lupa. So yun guys, yun yung farm visit ko dito sa Santa Irene. Matirik to guys oh. Yan, napakatirik ng bangin dito. Pero sana ay lumago kayong mga lansones balang araw. I-bless tayo ni Lord. Bigyan kayo ng maraming bunga. Yan oh, may bugs guys. Ito.
Ano kaya to? Baka sumisira to sa tatanim natin. Ayan pa oh. Nako, kailangan ko to ng insecticide. Kasi ano guys, sinisip-sip nila yung katas ng puno. Kaya magiging malnourished yung puno natin. One, two, three. Four. Five. So, ayan guys. Thank you for watching. See you next time. Bye.